Tumakbo si Alina sa nagyayelong kagubatan, takot at nababalutan ng dugo. Nanginginig ang kanyang paghinga sa malamig na hangin habang nadadapa siya sa nyebe, desperadong makatakas. Sa malayo, may nakita siyang pulang liwanag mula sa isang lumang gusali, isang mahinang pag-asang maaaring hantungan. Pero bago pa man siya makalapit, isang may itim na nilalang na nakasuot ng itim na balabal ang sumunggab sa kanyang leeg at pamulong ng isang pangalan, Andre. Nagising si Alina ng bigla. Panaginip lang iyon, pero hindi aksidente ang pangalang iyon. Si Andre ang kanyang kasintahan, at ilang araw na lang ay ikakasal na sila. Para sa kanilang kinabukasan, abala si Andre sa walang tigil na pagtatrabaho, iniipon ang bawat sentimo. Nanginginig pa rin sa takot mula sa panaginip, nagkwento si Alina sa kanyang tiyahin na si Yevdokia. Para sa kanyang tiyahin, isa lang itong kakaibang bisyon na walang totoong kahulugan. Pinayuhan niya si Alina na kilala niya ang sarili niyang puso, at dapat niyang pakawalan ang may itim na isipin. Pag-uwi ni Andre mula sa trabaho, mainit siyang sinalubong ni Alina. Nakatira sila sa isang maliit na bayan sa Ukraine na tinatawag na Konotop. Ngunit unti-unti nang nawawala ang kapayapaan. Pinasok na ng puwersang Ruso ang kanilang teritoryo, at isa sa mga target ang rehiyon malapit sa kanilang bayan. Habang papalapit ang panganib, tahimik na nagdesisyon si Andre, iligtas si Alina at dalhin siya sa mas ligtas na lungsod. Doon lamang lumabas ang katotohanan, hindi siya isang ordinaryong sibilyan. Isa siyang Ukrainian military cadet. Simple ang plano, iligtas si Alina, tapos babalik siya sa base para gampanan ang tungkulin. Pero mas mabilis kumalat ang digmaan kaysa sa inaasahan nila. Hinaranggan ng mga kalabang sundalo ang pangunahing mga daan, kaya hinanap nila ang ibang ruta. Nakiusap si Alina na dumaan sila sa bahay ng kanyang tiyahin. Ngunit habang tinatahak nila ang daan sa kagubatan, hinarang sila ng mga sundalong Ruso, wala nang daan pabalik. Sinubukan ni Andre na magpakakalmado, nagkukunwaring inosenteng sibilyan. Pero iminungkahi ng isang sundalo sa kanyang komandante na kunin ang kanilang sasakyan para sa hukbo. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimulang titigan ng mga sundalo si Alina, at pumayag ang kanilang komandante na kunin ang sasakyan kapalit ng paglapastangan sa kanya. Doon tuluyang sumabog si Andre. Puno ng galit at pagmamahal, kinuha niya ang kanyang armas at nagpaputok, tinamba ang mga sundalo isa-isa. Sumagot ang mga Ruso ng putukan, at tumakas si Andre at Alina para sa kanilang buhay. Sa desperasyon, nakatakas sila sa dilim. Dahil sa insidenteng iyon, napagtanto ng komandante ng Ruso ang totoo, hindi sibilyan si Andre. Marami ang sugatan at isa ang napatay dahil tinamaan sa mata. Kahit nakabaluti sila, napahiya ang buong unit dahil naloko sila ng isang lalaking minamaliit nila. Nakarating sina Andre at Alina sa bahay ni Antiochia. Ngunit pagdating nila, biglang napalitan ng sakit ang kanilang pag-asa. Patay na ang kanilang aso, tinamaan ng ligaw na bala. Mas masama pa, nadiskubre ni Alina ang tinatago ni Andre, may tama siya ng bala sa dibdib at nananatili ito sa loob ng katawan niya. Sinubukan nilang humingi ng tulong, pero huli na. Hindi na iligtas si Andre. Naalala ni Alina ang kanyang panaginip, ang may itim na nilalang na tumatawag sa pangalan ni Andre, ang pakiramdam ng pagkawala. Ang dati bangungot lang, ngayon naging realidad. Doon nagsimula ang kanyang paghihiganti. Kinagabihan, tahimik na binalot ng mga sundalong Ruso ang katawan ng kanilang kasamahang napatay. Kinabukasan, nililinis ni Alina ang malamig na bangkay ni Andre, nanginginig ang mga kamay. Nilamon siya ng sobrang lungkot. Bamulong siya na sa buong buhay niya, sa kabila ng napakaraming digmaan at kamatayan, wala pa siyang naranasang sakit na ganito. Si Andre ang dahilan kung bakit siya namuhay bilang tao. Ngayon na wala na ito, sumpa niya, lahat ng sundalong kumuha ng kanyang kaligayahan ay magbabayad. Walang mamamatay ng mabilis o mapayapa. Puspos ng puot, naglakad si Alina patungo sa isang silid na matagal nang nakasilyo at binuksan iyon gamit ang sariling dugo. Sa loob, isang salamin ang nagpakita ng tato sa kanyang braso, hugis tanikala. Dito lumabas ang katotohanan. Si Alina ay isang sinaunang mangkukulam na nabuhay ng libo-libong taon. Minsan niya nang sinelyuhan ang sarili niyang kapangyarihan para mamuhay bilang ordinaryong mortal. Si Andre ang dahilan ng kanyang kapayapaan. At ngayong nawala na ito, nagising ang kadilimang matagal niyang ibinaon.
Samantala, sa kampo ng mga Ruso, naghatid ng masamang balita ang komandanteng si Ravni. Naputol ang ruta ng kanilang pagkain dahil inatake ng mga Ukrainian. Pero may balitang nagpasigla sa mga sundalo, pwede na silang kumilos ng walang restriction, ibig sabihin pwede na silang manloob at manggahas sa mga sibilyan. Walang pag-aalinlangan, sinalakay nila ang mga bahay. Isang residente ang nagmakaawa na wala siyang mahalagang gamit. Pero nakahanap sila ng bagay na mas mahalaga, isang dalagang birhen na ang pangalan ay Kita. Agad siyang ginalaw ni Bandos, isa sa mga sundalo. Tumanggi namang sumali si Owl, tapat siya sa kanyang asawa at may prinsipyo pa rin. Sa labas, may isang babaeng walang takot na lumapit at sinigawan sila, sinusumpa ang kanilang kalupitan. Pero binaril siya agad ni Kalas sa ulo. Makaraan ng ilang sandali, bumalik ang unit dala ang mga sako ng nakaw na pagkain at gamit. Dinala nila si Kita, nakagapos at binusalan, at ibinigay kay Bandos na patuloy siyang pinahihirapan. Samantala, ganap nang nagising ang kapangyarihan ni Alina. Kumuha siya ng dugo ng sundalong Ruso mula sa bumper ng kotse ni Andre at ginamit yun para sa madilim na mahika. Kinagabihan, biglang nagkasakit ng matindi ang sundalong si Salure. Nagsuka siya ng buhok at makapal na itim na likido. May nalaglag na maliit na papel mula sa kanyang bibig. Ang kagubatang ito ang magiging libingan mo. Patuloy ang matinding paghihirap, parang hinihiwa mula sa loob ang kanyang mga binti, hanggang sa namatay siya sa nakapangangilabot na paraan. Inakala ng ibang sundalo na nagka-heart attack lang siya. Hindi nila alam kung ano ang totoong pumatay sa kanya. Lasing pa rin sa sarili niyang kalupitan, tinapos ni Bandos ang karumal-dumal niyang ginawa at humalaklak ng malakas. Kinukutsa niya ang iba at hinahamon ng sinumang sundalong gustong sumunod sa ginawa niya kay Kita. Ngunit si Commander Ravni ay nagsisimulang makaramdam ng kakaiba. Inutusan niya si Bandos na pakawalan si Kita. Naiinis, kinaladkad ni Bandos si Kita palayo sa kampo at iniwan siya sa tabi ng kalsada. Ilang sandali lang, may paparating na sasakyan. Si Alina iyon. Binuksan niya ang pinto at tahimik na inaalok si Kita ng pagpipilian, ang pagkakataong maghayganti sa lahat ng dinanas niya. Kasabay nito, nagkaroon ng nakakatakot na panaginip si Commander Ravni. Nakita niya ang sarili sa loob ng bahay ni Antiochia, kung saan sinabi ng bruha na mamamatay siya at ang kanyang mga tauhan. Nagising siyang hingal at takot, pilit na inaalis sa isip ang pangitain. Sa di kalayuan, nakita niya si Bandos, na tumigil para umihi. Sa kanyang hilakbot, ang iniihi ni Bandos ay pulang likidong parang dugo, parang ang sarili niyang mga kasalanan ay nagsisimula ng lumabas mula sa kanya. Samantala, sa isa sa mga bantayan, nakaupo si Owl mag-isa, iniisip ang kanyang pamilya. May narinig siyang kakaibang bulong at nakatulog. Pagdating ni Alina, tinaas niya ang kamay para patayin ito, ngunit tumigil nang makita ang litrato ng pamilya na nakapin sa jacket ni Owl. Kinuha niya ang litrato at iniwan itong buhay, ngunit hindi niya ipinakita ang parehong awa sa pangalawang bantayan. Doon, nakita ng isang sundalong si Roller ang pera na nagkalat sa lupa. Naakit ng bulong ni Alina, sinundan niya ang trail ng pera, papalayo ng papalayo, hanggang sa malubog siya sa bitag ng bruha. Kinabukasan, nakatanggap ang bawat sundalo ng parehong nakakapanghilakbot na mensahe. Ang kagubatang ito ang magiging libingan ninyo. Naalala nila ang papel na isinuka ni Sur bago ito namatay. Kahit ganoon, hindi pinansin ni Commander Ravni ang takot nila. Giit niya, isa lamang itong taktikang cyber ng Ukraine, isang psychological operation para sirain ang kanilang morale. Inutusan niya ang lahat na manatiling nakapokus at huwag magpadala. Sa kabila ng utos, nagulat si Dufa ng isang kakaibang bagay na nakita niya sa gubat. Pumunta ang unit para imbestigahan. Ang nakita nila ay nagbigay ng kilabot, mga voodoo doll na nakasabit sa mga puno, sumasayaw sa malamig na hangin. Sinimulan ng commander ang pagtatanong sa mga gwardyang naka-duty kagabi. Ipinaliwanag ni Owl na tahimik lang ang gabi, at ang tanging posibleng nakakita ng kakaiba ay si Roller. Doon nila napagtanto, nawawala si Roller. Nagkalat ang search party sa gubat at natagpuan nila ang mga bakas. Dinala sila ng mga ito kay Roller, na nakataling mahigpit sa puno at tinahi ang bibig. Bago pa sila makagalaw, nagpadala si Alina ng kanyang itim na mahika mula sa malayo. Sa paglapit ng mga sundalo, sumabog ang katawan ni Roller sa isang marahas na pagsabog.
Kahit sa harap ng matinding karumal-dumal, tumanggi pa rin si Commander Ravni na maniwala sa supernatural. Naniniwala siyang lahat ng ito ay bitag lamang at ang totoong utak sa likod nito ay ang militar ng Ukraine. Samantala, pinalalalim ni Alina ang kanyang ritual. Tinatawag niya ang mga espiritu ng dilim upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa labas ng bahay, naglalaba si Yevdokia nang biglang bumagsak mula sa langit ang isang kawan ng mga uwak, patay. Nagmamadali siyang pumasok at nakita si Alina na naghahanda ng isang sumpang nakalaan para sa pamilya ni Owl. Minsan pa siyang nakiusap, takot na takot. Alam niyang kung itutuloy ito ni Alina, mawawala siya sa sarili at magiging isang halimaw, isang demonyong winawasak maging ang sariling katawan. Pero wala nang pakialam si Alina sa magiging kapalit. Hinahari ng paghihiganti ang kanyang puso. Tinanggihan niya ang babala ng kanyang tiyahin, at ipinaalala na mas matanda at mas makapangyarihan siya. Lumabas ang katotohanan, hindi niya tunay na kamag-anak si Yevdokia. Isa itong babaeng iniligtas niya noong ikalawang digmaang pandaigdig, at mula noon, tinuruan niya ng kaunting mahika. Kahit hindi immortal ang matanda, bumagal ang pagtanda nito sa kakaibang paraan. Ngunit kahit ang pag-aalala at pagsusumamo nito ay hindi na kayang pigilan si Alina. Lumalakas lamang ang paghihiganti ng bruha. Sa kampo, nagluluksa si Owl habang pinupulot ang mga pira-pirasong labi ng kanyang kasama. Doon niya natanggap ang mensahe tungkol sa kanyang pamilya. Sumiklab ang kanyang pagkabalisa. Humingi siya ng permiso sa commander na lumayo ng kaunti para makakuha ng mas malakas na signal at matawagan sila. Ngunit habang sinusubukan niyang magpadala ng litrato, biglang nawala ang signal. Naging hinala si Commander Ravni, sinasabing guni-guni lang ni Owl ang lahat. Pinabalik niya ito sa pwesto, kumbinsidong ginagamit ng kaaway ang ilusyon para ibagsak sila. Ilang sandali pa, bumalik ang signal. Ngayon, maraming larawan ang dumating, mga nakakatakot na imahe ng asawa at anak ni Owl. Nangangatog at desperado, nakita ni Owl ang isang armored vehicle na nakabukas ang hatch. Sumakay siya at nagmaneho palayo, umaasang makaalis at mailigtas ang kanyang pamilya. Pero sa daan, lumitaw sa harap niya ang isang pangitain ni Alina. Nagpanik siya at nawala ng kontrol, binabanga ang lahat ng madaanan. Nasagasaan pa niya ang isang kasamahan, na namatay kaagad. Naabutan siya ng unit at si Owl ay hinuli, binugbog, at pinahirapan ng commander at mga sundalo. Kinabukasan, bumasag sa katahimikan ng kampo ang sunod-sunod na pagsabog mula sa lahat ng direksyon. Kumalat ang takot. Natanto nilang ang sarili nilang sandata ang bumabalik sa kanila. Kinontrol na ito ni Alina. Sa ibang bahagi ng kagubatan, si Kaz, nakahiwalay sa grupo, ay nakita ang multo ng babaeng binaril niya noon sa ulo. Sa takot, nagpaputok siya ng walang tigil, hindi alam na ilusyon lang ito ni Alina. Pagkatapos, lumitaw si Alina sa anyo ni Commander Ravni. Sa anyong iyon, pinatay niya si Kaz at winasak ang puso nito para higit pang lumakas. Sa bahay, nilamon ni Alina ang puso na parang isang mabangis na halimaw. Nanlungo si Tia Yevdokia habang nakatingin, ramdam na may kakaiba at hindi natural na nangyayari sa katawan ni Alina. Sinubukan siyang lapitan ng tiyahin, ngunit si Alina, na nilalamon ng matinding galit, ay biglang sumalakay at nasaktan ito ng hindi sinasadya. Binalaan niya ang tiyahin na lumayo muna hanggang matapos ang kanyang paghihiganti. Kinagabihan, nagtipon ang natitirang mga sundalo, nanginginig sa takot at pagod. May isang sundalong bamulong tungkol sa isang lumang alamat, ang Konotop Witch, at nagpilit na may kaugnayan ito sa nangyayari. Ngunit tumangging makinig si Commander Ravni. Inutusan niya ang mga tauhan na huwag matulog at nahulihin ang kaaway, ano man ang mangyari. Nang muling bumalot ang makapal na hamog sa kagubatan, ginamit ito ni Alina para maghatid ng babala kay Ravni. Sinabi niyang ang paglaban sa Konotop ay hahantong lamang sa kamatayan. Pagsapit ng umaga, may mas nakakatakot pang natuklasan, naglaho ang mga bangkay ng mga namatay na sundalo. May isang lalaking bamulong na gawa ito ng mga sumasamba sa demonyo, ngunit pinilit sila ng commander na sundan ang sariwang bakas ng dugo. Kasabay nito, nagsimulang magkasakit si Bandos, sumusuka ng dugo habang may ipis na gumagapang palabas sa kanyang katawan. Dinala ng paghahanap ang unit sa isang nakakapanghilakbot na tanawin, mga putol na bahagi ng katawan at lamang loob ng tao na nakasabit sa mga puno tulad ng mga trepeo.
Sa sandaling iyon, nagpakita si Alina, ngunit tanging si Ravni lamang ang nakakakita sa kanya. Binalot siya ng takot at nagpaputok siya ng walang direksyon sa kagubatan. Nakatakas si Bandos at nagtangkang humingi ng tulong sa bayan. Sa halip, hinarap niya si Kita, at ngayon ay hinihingi na nito ang paghihiganti. Hindi pa kayang patayin si Alina ng mga bala, ngunit hindi pa ganap ang kanyang kapangyarihan. Bawat buhay na kinukuha niya ay mas nagpapalapit sa kanya sa pagkawala ng kontrol, habang dahan-dahang sinasakop ng demonyong puwersa ang kanyang katawan. Kumalat ang kaguluhan sa mga sundalo. Dahil sa paranoia, binaril ng commander ang isa sa kanyang tauhan na nagtangkang tumakas, tinawag pa itong duwag. Dumating ang mga natitirang sundalo sa bahay ni Alina at nahati sa dalawang grupo. Dalawa ang naghintay sa labas, ngunit nauwi sa pagtatalo at napatay ng isa ang kasama dahil sa biglaang pagbagso ng galit. Sa loob, naghanap ang commander at isa pang sundalo sa madidilim na pasilyo. Nakakita sila ng sariwang dugo, at maya-maya, naloko ang sundalo sa isang ilusyon. Pinaputukan niya ang akala niyang kaaway, ngunit bote lang pala ng asido. Nabasag ang salamin at tumulo ang asido sa kanyang mukha, tinunaw ito hanggang mamatay ng napaka-brutal. Sa kabaliwan, naniwala si Commander Ravni na nahuli na niya si Alina. Sinugod niya ang figure sa harap niya, hindi niya alam na sundalo niya pala iyon. Tuluyan nang bumagsak ang natitirang katinuan niya. Hindi na nagtago si Alina. Lumabas siya at winakasan ang natitirang unit, hanggang silang dalawa na lang ng commander ang natira. Sa sandaling iyon, dumating si Theodosia, umiyak na pinatitigil si Alina. Ibinunyag niya ang isang katotohanang sumaksak sa puso ni Alina, may bata sa kanyang sinapupunan, anak ni Andre, isang buhay na hindi niya alam na dala niya. Sa desperasyon, sinunggaban ng commander ang tiyahin at ginawang bihag, ngunit naging inutil ang kanyang baril sa ilalim ng mahika ni Alina. Tinalo siya sa wakas. Mahina at basag, nakatayo si Alina sa pagitan ng paghihiganti at pagtubos. Gusto pa niyang tapusin ang commander, ngunit hindi niya magawang patayin ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Nag-alok si Theodosia ng ibang kapalaran, alisan nila ng katinuan ng commander at ihatid sa hukbo ng Ukraine bilang isang walang laban at sira ang isip na bilanggo. Pumayag si Alina. Tinatapos ang kanyang paghihiganti nang hindi kumikitil ng huli pang buhay. Nagtapos ang kwento sa pagsilang ng anak ni Alina. Karga niya ang sanggol, hindi na siya ang dating siya, ngunit hindi rin siya ang halimaw na kinatatakutan niyang maging. Nag-iiwan ang wakas ng isang nakababalong mensahe. Maaaring puna ng paghihiganti ang puso sa isang iglap, ngunit palagi nitong hinihila ang kaluluwa papalapit sa kadiliman. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.